Welcome po sa Makapili TV. Ito po, binanatan po at isa-isa ni Atty. Topacio ang mga miyembro po ng Tuadcom at yung mga kongresistang inaakusahan po si Pangulong Duterte. So hindi lang po tayo ang nakakapansin na talagang sumosobra or lumalagpas na po sa kanilang kapangyarihan itong House of Representatives. So kahit po yung mga non-political lawyers, ganyan din po yung napapansin nila, lalong-lalo na yung sabihin natin, itong mga congressman na kumbaga hindi naman sila mga abogado pero nagmamagaling po na parang alam nila kung paano tumatakbo ang ating batas. Meron din dito tinuliksa si Atty. Topacio na tila pag hindi nagugustuhan yung sagot ng mga resource person na kanilang inimbitahan, ipinakukulong din. So dito inisa-isa po ni Atty. Topacio yung mga kamalian po ng Quad Committee, especially itong mga chairman, kasi biktima rin po si Atty. Topacio nung siya dumalo bilang legal counsel ng kapatid ni Alice Guo. So hindi niya na ipagtanggol yung kanyang kliyente dahil pinagbawalan siyang magbigay ng legal advice. So hindi ito usual na ginagawa sa isang paglilitis dahil kung sa korte ay malayang nakakapagbigay ng suhestyon, ng rekomendasyon o pagtutol si Topacio, sa Tuadcom hindi siya nakaporma dahil nga pinagbawalan siya. Kaya based sa kanya experience, talagang lumabis yung itong Tuadcom at kaya ito inisa-isa niyang binanatan. So ito, panoorin po natin itong mga pagbanat ni Atty. Topacio dito sa mga miyembro ng Tuadcom at sa mga kongresistang mahilig mag-akusa kahit walang hawak na ebidensya. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot na po yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga banat ni Atty. Topacio sa mga nagmamagaling na kongresista natin na akala mo alam kung paano tumatakbo ang ating batas kahit sila hindi naman mga abogado, nakakapagbigay na sila ng hatol kahit wala pa silang ebidensya. So ito, panoorin po natin. Nakalipas na Quadcom hearing kung saan ay naging, di ko lang alam kung panauhin, resource person ba siya or nasasakdal kasi parang lahat against sa kanya. Ano sa tingin mo dito, attorney? Si FPRR dito pinatutungkulan natin. Yun nga po ang mali po roon. Kasi wala pong nasasakdal sa isang legislative hearing. Ang legislative hearing po, ang sole purpose po nito ay mag-collect ng informasyon upang ang isang legislatura will be able to make intelligent laws. So they need to know all the facts pertaining to a certain subject matter. So, lahat po ng humaharap po dyan ay resource persons. Wala pong nasasakdal po dyan, walang Pero ang nagiging perception ng tao kapag ikaw ay inimbitahan dyan sa Tuadcom, ikaw ay akusado na. At meron ka ng posibilidad na makulong kapag hindi nagustuhan ng mga chairman yung iyong magiging sagot, meron kang kalalagyan sa kanila at isa-cite in contempt ka. Kaya nga maraming resource person ang natatakot ng umattend kapag pinatawag ng Tuadcom. Akusahan ng krimen, walang dapat na mapatunayan dyan whether or not a crime has been committed and who committed the crime. Otherwise, lumalampas na po sa kapangyarihan ang legislatura, in this case, the House of Representatives. Meron pa akong isang tanong din, attorney, patungkol doon sa tanong ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ba'y dapat masamain? Kasi nagtatanong lang siya, maaari niyo po bang, ano po ba yung panukalang batas ninyo na nabuo na sa nakalipas? Kasi pang-11 yata yun na hearing. Pero sabi ng isang kongresista, parang nabastos siya. Kung nagtatanong ang isang private citizen na siya, taxpayer din yun. Wala ba siyang karapatan na magtanong at pag nagtanong ba, bastos agad, nababastosan agad sila?
ay hindi po ang bastos po dyan ay ang House of Representatives. Sapagkat sinabi na po ng ating kataas-taasang hukuman na kapag meron pong isang legislative hearing at ikaw ay inanyayahan bilang isang resource speaker o resource person, dapat po kalakip nung liham na paanyaya o yung invitation, yun pong draft ng proposed legislation at hindi lamang po yung draft ng proposed legislation, yung mga katanungan na maaring ibigay po sa inyo. Ano pong reason po nito? Alam kasi nitong mga taga-tuwad ko, may ipit sila kapag sila ay tinanong ng mga abogado. Kaya feeling nila rito, parang pinalalabas sila rito na nababastos sila. Pero ang totoo niyan, hindi nila alam ang isasagot nila kapag ang nagtanong mga abogado. At the same time, ayaw nilang tinatanong sila kasi feeling nila na masasapawan sila dahil nga congressman sila at feeling nila makapangyarihan sila, kaya ayaw nilang tinatanong sila. So malalaman din ng taong bayan, itong mga miyembro at mga kasamang congressman dyan sa Tuwadcom, mga may hina ang utak. Ito sapagkat katulad po ng sinabi ko, ang sole purpose, ang kaisa-isang purpose ng legislative hearing ay upang bumuo ng batas. At hindi po dapat tinatanong ang resource person o resource persons ng mga katanungan na labas doon sa panukalang batas na nais gawin ng lehislatura. At ang nangyari doon, parang nasa, inakusahan na siya, nandun na rin si Senador Trillanes kung ano-ano mga akusasyon, hindi lang si dating Pangulong Duterte, pati yung mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasok pa ba yun sa pagbuo ng batas? Hindi po, sapagkat hindi po pakay o hindi po nasa saklaw ng kapangyarihan ng lehislatura sa isang legislative inquiry ang pag-awayin o pagsabungin or pag-away o i-confront yung isang resource person ng another resource person. Kaya nga po, buti na lang si Pangulong Duterte ay isang dating prosecutor, kaya nung sinasabi sa kanya, kino-confront siya with an affidavit, sinabi niya, hindi mo ako pwedeng tanungin dyan sapagkat hindi ko nababasa yung affidavit na yan. Hindi mo ako binigyan ng kopya ng affidavit na yan. How can I comment on an affidavit that I have not seen nor read? So, maling-mali po talaga. Talagang nagiging circus po itong Quadcom hearing. Akala kasi nila rito, mako-corner nila si Pangulong Duterte. So dito lumabas lang talaga na yung mga utak nitong mga congressman ay mahihina. Kahit yung mga inimbitahan nila na mga magwi-witness kuno para idiin si Pangulong Duterte, lumitaw na mahihina yung utak. Kasi nag-iisa lang si Pangulong Duterte versus sa lahat ng House of Representatives na congressman dyan, pati mga resource person na mga abogado, may dati pang senador, lahat napahiya kay Pangulong Duterte. Dahil hindi nila akalain na kahit na ganyan na edad ni Pangulong Duterte, matalas pa rin ang kanyang isip, kaya ang ending, naligwak lahat ng mga katanungan nila at hindi umubra yung yes or no sagot na ini-implement nila sa ibang mga resource person. Sa dapat po ito'y wakasan na. Sapagkat, sabi, sila na po mismo umamin. Sila po ay mayroon ng sinumiting panukalang batas tungkol sa EJK. Although walang kakwenta-kwenta, ay panukalang batas pa rin. Kapag ikaw ay nagsumiti na ng panukalang batas, tapos na ang trabaho mo with respect to that certain subject matter, which in this case is EJK. Kapag nagpadala po ba, attorney, ng imbitasyon, halimbawa itong isang komite ng Kamara kaugnay sa magiging pagdinig in aid of legislation, obligado ba sila na nakalagay doon sa sulat kung ano-ano mga panukalang batas yung kanila mga naiisip para at least prepare din itong kanilang magiging resource person kung ano yung mga inputs niya na maidadagdag doon sa pagpanday ng batas? Ay opo, talaga pong obligado. At yan po mismo ang ipinag-uutos ng ating saligang batas noong sabihin nila na ang mga karapatan ng resource person ay dapat ginagalang. Ano po itong mga karapatan na ito? The right to due process,
the right to remain silent, the right against self-incrimination. At yan din po ang mandato ng mga desisyon ng ating Korte Suprema tungkol po sa limitations and extent ng powers ng legislature tungkol sa legislative inquiry. Yan po. Pero kung mapapansin nyo, wala silang isinabmit kung anong mga batas excuse, na ile-legislate nila dyan. So kaya nga lumalabas dito, yung kanilang hearing is in aid of persecution. Hindi siya in aid of legislation. So pinalalabas nila in aid of legislation, pero kung pagbabasihan mo yung mga tanong, is nag-uusig na sila eh. At ang mga tanungan nila, talagang meron na silang nabubuong conclusion na itong taong to is guilty na. 'Di ba? Tawagin ka ba namang Lord of all drug lords? Ikaw yung mastermind. 'Di ba dapat yung may point of order na kagad doon kasi wala pa namang verdict ang korte. Pero dito hinahayaan nila na masabihan si Pangulong Duterte na leader ng drug lord, Lord of all drug lords, mastermind doon sa EJK, which is hindi dapat ginagawa yon kasi hindi pa naman napapatunayan ng batas. Kaya nga, laging tinatanungan nila dito, anong batas ba yung naiisip na ng gawin ng mga congressman natin? Ang laging sagot nila is for the future pa, kumbaga, kung in the near future, baka doon sila makagawa, so hindi pa rin sila makatapos makagawa. Kasi nga, ang pinakahabol lang nila rito is talagang dungisan lang ng dungisan ang mga Duterte hanggang 2028 presidential election dahil ang pinaka-purpose nila ay may uupo nila bilang presidente yung kanilang puon. Ay mga decided cases katulad ng Ermita versus Senate, yung Neri versus Blue Ribbon, Ong versus Senate Blue Ribbon Committee na ako po ang nag-represent doon sa petitioner, ibinigay po ang limitasyon. Ang problema po sa ating mga legislators ay akala nila they are above the law. Hindi po nila sinusunod yung ipinag-uutos ng Korte Suprema bagamat nakalagay po sa ating civil code na pronouncements of the Supreme Court form part of the law of the land. At noon po sila ay sumumpa sa kanilang katungkulan bilang mga miyembro ng Kongreso, sila po ay nanumpa to uphold and defend the Constitution and all the laws of the Republic. Yan po ang hindi nila sinusunod. Yun na nga, isa pa yun, hindi nila sinusunod yung Supreme Court order. Dito parang ang nangyayari rito, hanggat kaya nilang abusuhin yung kailang kapangyarihan, hanggat walang nagpipetisyon, hanggat hindi nagsasalita ang Korte Suprema, gagawin nila na i-extend nila yung kanilang pwedeng i-extend. Kumbaga sa hanggat kaya nilang kagatin yung kaliwang braso mo, kahit ibinigay mo na yung kanan, pipilitin pa rin nilang kagatin yung kabilang braso mo dahil wala namang sumasaway pa sa kanila. Kaya nga, maganda rito, meron na magpetisyon para questionin na yung ginagawa ng House of Representatives. Siguro meron na nagpetition, pero alam nyo naman na talagang matagal po bago makagawa ng resolution ng Supreme Court dahil nga sa sobrang dami ng kanilang hinahawakang kaso. Kaya medyo natatagalan. Pero for sure, meron nang kumi-question dyan dahil talagang kitang-kita na ng mga mata kahit nga kahit wala kang third eye, kahit nga siguro isang mata lang ang gamitin mo, makikita mo talaga na sumusobra na itong House of Representatives. Even yung Supreme Court order ay hindi na ginagalang. Sunod sa kagustuhan lamang nila na yung agenda nila, yung script nila, yung kanilang narrative ay yun ang maisulong. Opo, attorney, doon sa in aid of legislation na pagdinig, sa tingin mo tama rin ba na ang answer lang dapat ay yes or no? Yun lang ba? At sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ka investigador. Ano bang masasabi mo rito, attorney? Opo, tama po si dating Pangulong Duterte sapagkat hindi niya po inimbento yung doktrina o prinsipyo na yan. Yan po ay sinabi ng Korte Suprema sa ilang mga kaso, napakarami na pong mga kaso, na yung ang isa pong kasong dapat binasa nila dito ay yung Calida versus Trillanes.
kung saan nasasaad na ang Kongreso, kung ito po ay nagsasagawa ng inquiries in aid of legislation, hindi po sila pulis, hindi sila NBI, hindi sila piskalya, lalong-lalo nang hindi sila hukuman. Kaya hindi mo pwedeng sabihin answer yes or no. Ang nais mong makuha dito ay hindi ipiti ng witness o yung resource person, kundi kumuha ng impormasyon. Paano kang kukuha ng impormasyon kung ikaw ay ililimita mo yung sagot sa yes or no? So mali po yan. Pero ginawa nila yan sa maraming hearing dyan sa Tuadcom. Hindi lang yan umubra kay Pangulong Duterte dahil siguro out of courtesy bilang presidente. At the same time, mas alam ni Pangulong Duterte ang batas. Siguro dahil na rin sa, pwede din sabihin, nakapangyarihan. Although ex-president na siya, nandun pa rin na alam nila na kapag binastos nila si Pangulong Duterte, may kalalagyan yung kanilang kandidatura ngayon darating na midterm election. Pero kung papansin niyo sa ibang nakaraang mga hearing na talagang na-implement nila yung by answering yes or no. Doon nila naiipit yung kanilang mga resource person. Kaya no choice sila. Sumagot man sila o hindi, alam nila may kalalagyan sila. Pero kay Pangulong Duterte, hindi umubra. Kasi nga, kahit si Pangulong Duterte mismo, sinabi niya na dapat tanggalin na natin ng pulis, NBI, pati ang korte. Dahil lahat yun ay sinasaklaw na ng House of Representative. Sila na yung umaarting pulis, sila na rin yung umaarting NBI. Sila na rin ang humahatol at sila na rin ang nagpapakulong. Kaya nga lahat na parang martial law na nga ang dating, na lahat ng function ng gobyerno ay kinuha na ng legislative body ng ating gobyerno. Mali po yung ginagawa nila na nililimita po nila, ikonokontrol nila yung answer ng isang resource person. Opo, bago lang si partner Jason. Doon po ba sa mga pagdinig sa korte, ano ba, ina-adapt din ba ito? At sa mga pagdinig ba sa korte, mas